Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas! Magandang araw Soxargen! Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas governance philosophy and leadership agenda. And for our 16th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ating makakasama ang mga opisyal ng PhilHealth Soxargen upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo ay naka-live stream sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency Region 12 at PhilHealth Sox. Tayo rin ay mapapanood via delayed telecast dito sa lungsod ng Coronadal via Marbel Cable Systems Incorporated. Pwede kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. At huwag na natin patagalin pa. To kick things off, our guest for this episode is Hannah Gina Anep, Public Relations Officer 3 ng PhilHealth Region 12, ang Chief ng Field Operations Division, Ms. Lorelie Bonilla, at ang Head ng Benefits Administration Section, Dr. Fatima Cañeso. Good morning po, Ma'am Hannah. Ang inyong pagbati po sa ating mga listeners and viewers. Good morning po, Oliver, at good morning po sa lahat ng ating mga kasamahan dito po sa local media sa Soxargen Region at sa lahat po ng mga taga-subaybay dito po sa ating programa. Magandang umaga. Alam po natin, sobrang busy ng PhilHealth ngayon at sunod-sunod ang inyong mga activities. Meron kayong ongoing activity po yata ngayon sa General Santos City. Ma'am Lor, can you share more details about this? Tama yan, Sir Oliver. No? Yung ngayong linggo, punong-puno yung schedule namin. Sa katunayan, kasabay ng press conference today, meron po tayong multi-sectoral forum sa General Santos City. Kaya yung Regional Vice President po natin, wala ngayon. No? Ito po ay dadaluhan ng mga local chief executives, including po yung mga regional directors ng national government agencies. At the same time, ngayong linggo, meron po tayong Employers Forum sa Kidapawan City na dadaluhan naman ng mga employers natin para sila ay orient ng kanilang obligasyon, ng kanilang karapatan at mga bagong benepisyo. That's on September 11 and 13. At sa 12, that's Thursday, meron tayong training of trainers para sa mga grade 8 na mga MAPE teachers natin to integrate yung UHC sa mga grade 8 students. Talagang ang PhilHealth po ay buong taon, no? Hindi tayo nawawalan ng activities, Oliver. Opo, talagang kami po ay nagagalak dahil despite your busy schedule ay pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon. Pero to give our viewers a quick overview po, Ma'am Hannah, ano po ba ang mandato ng PhilHealth? Ang PhilHealth po bilang government-owned and controlled corporation mandated to administer the National Health Insurance Program ay naatasan po ng ating pamahalaan na pangalagaan po ang records ng lahat ng PhilHealth members in terms of registration, in terms of collection, in terms of accreditation, and in terms of benefit availment ng mga members natin. Kung kaya't meron po tayong iba-ibang opisina tulad niyan sa ating tanggapan, nang sa ganon ay maayos po no, yung pagpapatakbo ng ating programa. Actually, ang PhilHealth din ay medyo matagal na, no? At ito ay nagsimula, in fact, 50 or 60 years ago pa, no? Sa panahon ng ating dating President Marcos. So para malaman pa lalo ang tungkol dito, narito ang ating kwentong PhilHealth. Nagsimula ako noong dekada 60 nang makita ng grupo ng mga doktor
ang pangangailangan sa pagkakaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap. Nagsimula sa maliliit na komunidad. Ngayon ako ay umangat sa antas na pambansang programa sa sigurong pangkalusugan na kinakalinga ang lahat, lalo't higit ang mga nangangailangan tulad ng mga may karamdaman, matatanda, at mahihirap. Mula noon, pinuksan ko ang daan sa pakikipagkapit-bisig sa mga healthcare provider, sponsor, at stakeholder. Ako ay masigasig. Tumutulong ako sa bawat Filipino maging sa mga nasa ibayong dagat. Bawat araw, nakikipag-ugnayan ako sa lahat ng uri ng tao. Sapagkat bawat isa ay may natatanging kwento, subalit may iisang hangarin. Na kung mangangailangan ang kanilang mahal sa buhay, naroroon ako upang magbigay ng proteksyong pampinansyal sa kalusugan. Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa benepisyo o maging sa mga kontribusyon, kundi higit tungkol sa paghahangad na mabuhay at makaramdam ng ginhawa ang bawat tao. Ako ang PhilHealth. Ako ang nag-iisang programa sa sigurong pangkalusugan na para sa lahat ng Filipino at walang itinatangi. Higit pa rito, may puso ako para sa higit na nangangailangan. Bilang isang pampinansyal na institusyon sa kalusugan, bukas ang loob ko. Tagapagsulong ng panlipunang pagkakaisa, kung saan nagkakaloob ang malulusog para sa may karamdaman, ang kabataan para sa matatanda, at ang mayayaman para sa mga mahihirap. Ako ang PhilHealth. Ako ay para sa bawat Filipino. Mahirap man o mayaman, narito man o nasa ibayong bayan. Hindi dapat ipagkait sa bawat individual ang pangangalagang pangkalusugan dahil lamang sa anumang kakulangan. Sa ganitong diwa, tulad ako ng iyong magulang na siyang laging aakay sa iyo, makikinig, mag-aalaga, mag-aaruga. Lagi akong nasa tabi mo. Ikaw ang dahilan ng aking pag-iral at pagpapatuloy. Ako ang PhilHealth. Titindig ako para sa karapatan ng bawat Filipino na magkaroon ng daan upang matamo ang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Upang iangat sila sa pinansyal na kakulangan sa abot ng aking kakayanan. Upang tumulong, pagbigay payo, gumabay. Ako ang PhilHealth. Sumesiguro, kumakalinga, pumuprotekta. Pong ito, ating tunghayan kung ano ang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa ng PhilHealth Region 12 sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation. Let's all watch this. To our esteemed members of PhilHealth, partners in health, friends from media, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. We would like to thank the Presidential Communications Office and the Philippine Information Agency for this opportunity to report to you PhilHealth's accomplishments in today's Kapihan sa Bagong Pilipinas. The Bagong Pilipinas campaign is built on the principles of transparency, accountability, and inclusivity, the very values that we uphold at PhilHealth as we serve the Filipino people with integrity and excellence. It is both with great pride and humility that we present to you the latest developments in your National Health Insurance Program, particularly the great improvements in your benefits that we have accomplished through the leadership of our President and Chief Executive Officer, Mr. Emmanuel R. Ledesma Jr. On the enhanced benefits, in line with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s aspiration for a strong healthcare system that can withstand another pandemic, and with the guidance of the PhilHealth Board chaired by Health Secretary Teodoro Herbosa, your PhilHealth has embarked on an aggressive benefit enhancement program starting last year. We started with the expansion and institutionalization of the hemodialysis package from 90 to 156 sessions, which effectively covers the standard 3 times a week session of this life-saving treatment needed by a chronic kidney disease stage 5.
CKD5 patient for 1 year. Our support for CKD5 patients did not stop here. In July of this year, we have increased coverage per session by 54%, from 2,600 pesos to 4,000 pesos, for a total of 624,000 pesos from 600 pesos per year per patient. In our aim to rationalize benefit packages that will truly matter to our kababayans, we have focused on certain conditions that are of high burden and could lead to catastrophic spending for the patients and even to their families. As a result, we have more than doubled our coverage for hemorrhagic stroke from 38,000 pesos to 80,000 pesos, and ischemic stroke from 28,000 pesos to 76,000 pesos, and high-risk pneumonia from 32,000 pesos to 9,100 pesos. Another round of enhancements for our Z benefits was introduced particularly on colon and rectal cancers and select orthopedic implants. In October of last year, the outpatient benefit package for mental health was also launched, offering general and specialty mental health services. We are now partnering with more providers to make this service accessible to Filipinos with mental health concerns. Under the Consulta or Konsultasyong Sulit at Tama package, our expanded primary care benefit package, we have implemented the PhilHealth Gamot, or the Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment, wherein 32 more essential drugs and medicines have been added to the existing 21 medicines available. Sa konsulta, libre na po ang check-up sa isang primary care professional. We urge everyone to register to a consulta provider of their choice and avail of this service. Also, there are free maintenance medicines for patients with asthma, diabetes, hypertension, among others, and laboratories as will be recommended by your provider. In relation to this, our PhilHealth Board has approved the increase in budget per patient for consulta from 500 pesos to 1,700 pesos per beneficiary. The said increase is very timely with the inclusion of mammogram and breast, upper abdominal and pelvic ultrasound in the package, so that we will be able to help curb the incidence of breast cancer through early detection. PhilHealth started the year 2024 with a 30% across-the-board increase in over 9,000 case rates packages. As earlier announced by our PCEO Mandy Ledesma Jr., another round of increase can be expected before year-end. Studies are underway for this round of increase in what would be PhilHealth's early Christmas gift to the Filipino. In March 30, 2024, we hit another milestone with the enhancement of our Z benefit package for breast cancer, which was increased by 1,300% from 100,000 pesos to up to 1.4 million pesos. We have also implemented substantial enhancements for neonatal sepsis and bronchial asthma. Effective May 1, 2024, the package for neonatal sepsis is now at 25,793 pesos from 11,700 pesos, and bronchial asthma at 22,488 pesos from 9,000 pesos, or a jump of 150%. Just last month, PhilHealth introduced the Outpatient Therapeutic Care Benefits Package for severe acute malnutrition for children below 5 years in order to support families to prevent malnutrition and growth stunting among our children. These efforts often go unnoticed, but we are thankful that President Ferdinand R. Marcos Jr. himself acknowledged our efforts during his third State of the Nation address. It is a testament and a validation of our commitment to delivering healthcare benefits that are felt by each and every Filipino. For the remainder of the year, more enhancements in the benefits are coming. Following our board-approved benefit plan, we are set to implement numerous other benefit packages which include physical and medical rehabilitation, severe dengue, chemotherapy, emergency care, cataract extraction, and more Z benefit packages such as peritoneal dialysis, kidney transplantation, prostate and cervical cancers, and open heart surgeries for children, as well as COVID-19 benefits. All these developments underscore PhilHealth's unceasing commitment to provide health insurance coverage and ensure affordable, acceptable, available, and accessible healthcare services for all Filipinos. On claims payments, PhilHealth's performance in terms of paying our partner healthcare facilities has significantly improved. At present, our average turnaround time in claims payment is 19 days across all the regions,
which is 41 days faster than the 60 days as prescribed under the law. Kapag good ang claim, mabilis po ito napoproseso at nababayaran. Kapag may kakulangan, ang mga ito po ay binabalik for compliance. Mayroon ding dinedenay kapag may violations or non-compliances. We inform everyone that for the first half of the year, your PhilHealth has paid a total of 74.95 billion pesos in claims nationwide. This is 16% higher than the 64.36 billion pesos recorded from the same period in 2023. No less than the president of the Private Hospitals Association of the Philippines, Dr. Jose Rene de Grano, acknowledged these improvements. Dr. de Grano said that, for the past several months, just in 2024, we experienced, of course, better. There is a big improvement actually in the claims processing. PhilHealth received numerous commendations and thank you letters from various health facilities for the continuous streamlining of processing of claims, leading to prompt payment of claims and faster turnaround time. Even the League of Provinces of the Philippines took notice of these positive developments, stating that, over the past year, the PhilHealth has accomplished a lot in terms of improving its services and increasing the benefit packages of its members. Here in PhilHealth Regional Office 12, we are happy to announce that we have paid a total of 3.81 billion pesos, covering a total of 300,547 claims, with an average turnaround time of 26 days for good claims. This is 44.85% days faster than the mandated 60 days. PhilHealth has also taken steps to support hospitals in accounts reconciliation through the Financial Management and Reporting Enhancement Program, or what we call FinMa-REP. Through this, we are directly engaging with the hospitals in reconciling our books with their books of accounts to properly put things in proper perspective. For example, there are claims that need to be returned or denied due to certain non-compliances. Hence, these should be treated accordingly in our respective books. For PhilHealth, these claims cease to be payables, while for the hospitals, these should no longer be treated as receivables. As the people's health insurer, this is part of our responsibility as stewards of their funds. Here are the top 10 paid medical and procedural claims in Region 12 as of May 2024. On digitalization efforts, in step with the directive of President Marcos Jr. to expedite digitalization efforts toward better public service delivery, PhilHealth is among the first to leverage the groundbreaking eGovPH app launched by the Department of Information and Communications Technology. Through your smartphones, one can access their membership profile, see their contributions payments, and check their availment history through the said app. Sa eGovPH Super App ay pwede na ring pumili at magrehistro sa konsulta. We urge all of you to download this app to avail of these services through a few strokes on your mobile phones. Going back to claims processing and payments, recently we signed an agreement with a global IT solutions provider to test a special software employing artificial intelligence to enhance the process of PhilHealth reimbursements. This initiative aims to reduce claims processing time and minimize claims being returned to hospitals due to deficiencies. We are excited to see how this technology will revolutionize our claims processes. On client satisfaction with PhilHealth services, understanding and meeting the needs of our clients is paramount to our mission. By conducting regular surveys to gauge client satisfaction and awareness, we are able to gather valuable insights that help us further improve our services, enhance the client experience, and strengthen relationships with beneficiaries. In the most recent survey conducted by Novotrends PH, PhilHealth earned an overall satisfaction score of 94.57%. This nationwide survey is voluntarily participated in by more than 180,000 clients who availed of various services in our local health insurance nationwide.
Here in PRO Ducie, we received a client satisfaction rating of 97.45% in CY 2023. We continue to be humbled and encouraged by the support and recognition we receive from our members and stakeholders. And these recognitions are motivations for us to continue delivering exceptional service to our members and upholding the values of excellence that we hold dear. Makakaasa po ang mga miyembro na lalo naming pagbubutihin ang pagsiserbisyo sa inyo, saan man kayo sa Pilipinas o ibang sulok ng mundo. PhilHealth's doors are always open to all of our partners and our members. You may connect with us through these communication channels. Our hotline is 8662-2588. Our members can also request a callback through the following mobile numbers shown in your screens. Just texting FI-Callback mobile number to be called Details of Concern. This callback feature is an innovation we introduced during the pandemic. We will continue with this service, which was widely recognized by our members. In addition, we can also be accessed via click-to-call in the PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. In your personal computer or smartphone that is connected to the internet, just click the icon located at the bottom right portion of our website, and you will be directed to a live agent. This service is available 24 hours a day, 7 days a week. Reach us at our official email, philhealth12records@gmail.com, or call us at 083-228-9731-34 local 6400, or visit us at CSA1 Building, Jensen Drive Corner, Zulueta Street, Barangay Zone 4, City of Coronadal, South Cotabato, 9506, Philippines, to be able to serve you better. You may wish to visit or transact with our 4 local health insurance offices in General Santos City, Isulan, Sultan Kudarat, Kidapawan City, and Coronadal City. We also have satellite, business, and express offices in Alabel and Mai Tum, Sarangani Province, Surala, South Cotabato, Midsayap and Malang, Cotabato Province, and Lebak, Sultan Kudarat. As we move forward, let us continue working together to ensure that no Filipino is left behind. Ang hangarin namin sa PhilHealth ay ipagkaloob ang mas pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Filipino. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Ulitin ko lamang po, yung PhilHealth po, nandito lamang po kami para po kayo ay ipatala sa programa, pangalagaan ang inyong mga kontribusyon at i-accredit ang mga facilities para po kung kayo ay may pangangailangan tungkol sa kalusugan, sila po ay handa para tugunan ang inyong pangangailangan. Muli, pasalamatan po natin ang PhilHealth sa inyong serbisyo. Palakpakan po natin PhilHealth Region 12 sa kanilang mga nagawa. With all these accomplishments po, alam ko marami pa pong plano ang PhilHealth dito sa SocSurgen. Ano naman po yung mga plano ninyo sa mga susunod na taon or yung ways forward po natin? Alright, sa mga susunod na taon, inaasahan po natin lahat, no? Lalong-lalo na ng mga PhilHealth members natin, na mas mapaganda pa po ang ating mga benefits, lalong-lalo na po yung ating konsulta package, yung ating Z-benefit package, at ma-enhance pa po natin yung ating digitalization services. Nang sa ganun, ay hindi na po kayo mahihirapan sa pagpunta sa ating tanggapan. Okay, thank you very much. Before we proceed, na-i-open yung floor sa ating mga media friends. I have a few questions po, kung po pwede. Part po ng presentation kanina is yung sinabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na expanded benefits sa mga beneficiaryo ng PhilHealth. Paano po napili yung mga paketeng or benepisyong nag-increase or napalawak po, Doc? Sir Oliver, no, magandang tanong yan. Kasi nga po, kung alamin lang natin, no, ang tinatawag nating Sustainable Development Goal. Nakaayon po kasi dyan yung PhilHealth Benefit Plan. SDG. Yes, opo, yun po yung tinatawag. Ano pong ibig sabihin yan? By 2030, lahat po ng kaanib ng United Nations, no, na mga bansa, kasama na po tayo doon, Philippines, meron po tayong goal na proteksyonan ang mga tao, tapos alisin sila sa poverty, at kailangan po natin silang
imapaunlad man lang yung kanilang kabuhayan. That is the goal of SDG by the year 2030. So ang Philippines bilang miyembro ng United Nations, tayo po ay may benefit plan na ano po itong mga to. Ina-address po natin ano yung i-enhance natin na benepisyo base po yung tinatawag nating high load or high risk. Kaya nga po na ibanggit sa SONA ng ating presidente na kagaya po ng acute stroke, kung maisip po natin alahalahanin natin, ang stroke, malaki ang impact sa apekto sa pamilya pag ang father o kaya ang nanay na apektuhan ng sakit na ito. Kaya ito po yung mga inuna nating i-enhance. Gustuhin man po natin na lahat ng sakit, kung kaya po i-enhance ang coverage. It's just that unahin lang natin yung mga high risk na tinatawag. Kagaya po ng acute stroke, dati po yan, that's only how much ang binabayaran natin, ma'am, no? 32,000 lang po, or that was only 27, I mean. Ngayon po, naging 78,000 na siya. Okay. Ang pneumonia high risk, yan, 32,000 po siya dati. Ngayon, that's 90,100 already. Kasama na po dito yung Z benefits na tinatawag. Ano po yung mga Z benefits na yan? Yan po yung mga sakit na catastrophic. Yun nga po yung effect sa isang buong pamilya pag nagka-cancer, nagkasakit sa puso, naputulan ng paa, yung padre de pamilya, napakalaking impact sa pamilya. Kasi paano ang pag-aaral? Mag-cascade na yan sa epekto sa buong pamilya, no? So ang Z benefits, if you would mind, Sir Oliver, banggitin ko lang yung mga pasilidad na meron tayo dito sa Region 12. Meron po tayo dito sa Coronadal, ang Dr. Arturo P. Pingoy, they offer the Z benefits for preterm and small newborn. So kung maliit masyado na mga bata, pwede po yun, maka-avail tayo doon. Ang St. Elizabeth din po, Hospital of General Santos, they provide the Z benefits for breast cancer as well as for prostate cancer. So nabanggit ko ang breast cancer. Dati po ang coverage lamang sa breast cancer is 100,000. Ngayon po, Doc? Ilan? Ngayon naging 1.4 million na siya. That is big enhancement or expansion of the benefit. Kasi nga po, ang breast cancer, syempre, ma-diagnose ka, ma-surgery ka, meron po yung chemotherapy na tinatawag, mahaba-haba, hindi lang after chemotherapy, hormonotherapy and all, may surveillance or yung monitoring, no? Hindi naman ibig sabihin po na yung 1.4 lahat na yan. It's just that aaralin kung saan level makikita ang pasyente, doon po siya makaka-avail ng serbisyo. But then again, from 100,000 to 1.4 million, malaking tulong na po yan. So yun yung tinatawag na catastrophic, which are the Z benefits po na binibigay ngayon ng ating korporasyon. Meron din po yan sa sakit sa puso, mga nabalian ng paa, yung mga bata na may kailangan na operasyon din po, kasama rin po yan, yung mga leukemia, all these cancers that we encounter like liver, ovary, lahat po yan, sir. Ito po, kasama siya. you mentioned this, Doc, kasi nabanggit ng ating presidente in his SONA na before the end of the year, itong mga chemotherapy for lungs, liver, ovary, prostate cancer will be included sa mga benefits na mga. Ano pong update natin dito, Doc? Yes. Yun na nga po, because for the whole year, meron na pong per month yan na nakaprogram. Actually, kaka-introduce din po natin yung severe acute malnutrition, that is for 0 month to 60 months, that is 0 to 5 years old na mga bata, that they can avail ng tulong na rin po. Hindi lang yan, Sir Oliver, kasama na rin yung mental health package. Di po ba, napansin natin, ang dami na nagsasuffer for depression, anxiety, especially nung post-COVID. Doon po siya nag-arise. So, the PhilHealth or the corporation is gearing towards that, na na-address po natin kung ano yung pangangailangan ng ating bayan. Yeah, and Sige, along with that additional line, si Ma'am Hannah. sir, Sige po. di ba yung sa tanong mo, ano yung parang naging rationale ng pag-enhance ng benefit package ng mga members natin? Tinitingnan kasi ng ating pamahalaan kung ano yung mga sakit na nagkakos ng malaking gastos sa mga Pilipino. Kasi ito basically ang role ng PhilHealth, matulungan tayo lahat sa panahon ng ating pangangailangan. Opo, speaking of this, ang next question ko po, parati natin naririnig,
universal healthcare. Opo, ano ang pagkakaiba o naging epekto po ng implementasyon nitong UHC sa mga Pilipino? Okay. Sa pag-implement po ng ating universal healthcare, kung inyo pong mapapansin, lahat po ay merong automatic coverage. Remember, yung mga previous years natin, before po tayo ma-admit, kinakailangan mo na 9 months. Kinakailangan 3 months. Kinakailangan mo mag-antay ng certain period of time before mo po ma-avail ang iyong benefits sa PhilHealth. With the introduction po of the Universal Healthcare Program, meron na po tayong automatic coverage na ibig sabihin, kapag ikaw ay magkakasakit, automatic, meron kang PhilHealth. Automatic inclusion na po. Yes. Regardless kung may Yes. Sa mga members na hindi updated ang record, kailangan nang i-update ang record. Sa mga members naman na kulang yung contribution, kailangan nang update yung contribution. Sa mga members or sa mga nagkakasakit na hindi registered, take note, lalong-lalo na po sa mga mahihirap, sa mga PWDs po natin, sa mga senior citizens, sa mga walang PhilHealth, huwag po kayong mag-alala dahil ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-secure ng Certificate of Indigency sa ating mga licensed social welfare officer para kayo po ay automatic na makapag-avail ng inyong PhilHealth. That's the shortest way actually to avail of your benefits. So, covered na pala lahat. Ma'am Lor? Actually, yung binabanggit ni Mamana, sir, yun yung immediate eligibility. Lahat na Pilipino, nung lumabas po yung law, RA 11223, Automatic. lahat po na Pilipino, automatic po na makaka-avail ng benepisyo. That's immediate eligibility po. Sige po. Another priority program of PhilHealth is the Consulta Package. Ano naman po ito? Parati natin nakikita, may mga IEC materials na binibigay, may mga posters. Para po sa kaalaman ng ating mga media friends and ng ating mga viewers po online, ano po itong Consulta Package? Kanina yung binanggit ni Doc Fats, lahat po yun mga inpatient na benefit package ng PhilHealth. Ang konsulta naman na package, ito yung konsultasyong sulit at tama. Ito yung pinalawak na primary care benefit ng PhilHealth. Meron po tayong ma-avail na benepisyo, sir. Meron po tayong 15 laboratorio. Liban po doon sa free consultation ng doktor, makakakita na yung lahat na Pilipino ng doktor. Di ba? Yun yung talagang gusto nating mangyari. At the same time, meron po tayong 15 laboratories at diagnostic services na pwedeng ma-avail na libre. Ano po itong included dito? Mamaya babanggitin po namin. Then meron po tayong mga 53 na mga gamot na pwedeng ma-avail ng mga members natin doon sa napili nilang konsulta na package provider. Sa ngayon po, sir, sa nationwide, meron po tayong 2,949 na mga konsulta package provider. In Region 12, in Region 12, ilan marami po, meron po tayong 135. Okay. Doon po pwedeng mag-avail o pwedeng magpatala yung lahat na mga SOC-Sergeant na mga members natin. Region-wide, 135. Marami-rami na po yun, sir. Pwede silang pumili ng private, government, at mapatala including yung mga pamilya nila. Ma'am Lor, well covered ba lahat ng probinsya or merong cluster na munisipyo na available itong mga konsulta package? Lahat po, sir, covered. Lahat po na may munisipyo natin ay meron po talagang konsulta package provider, no? Dati, noong 2022, nung nag-start po tayo ng accreditation, ilan-ilan lang po to sila, sir. Massive po na accreditation yung nangyari. Kasi kung magre-register tayo ng members natin, walang pupuntahan na facility, accredited facility. Kaya ang inuna natin is to accredit, no? Konsulta package provider. Then after that, ngayon, nakapokus tayo sa konsulta registration. Kung napapansin nyo, this is a region-wide activity. The Consulta Caravan, kung naririnig nyo, malaking activities po yan ng PhilHealth, region-wide. Iniimbita natin yung mga members natin na magpa-check up, kasama o partner natin yan, yung mga RHU natin, private facility, para magbigay ng mga serbisyo sa consultation or medicine or sometimes depende sa health assessment ng tao kung kailangan niya ng laboratorio. Dito, ito yung tinitingnan natin, merong libreng 1 taon kung ikaw ay diabetic, kung ikaw ay may sakit sa puso o hypertensive, yun po ay libre, no? Na pwedeng ma-avail ng ating mga members kung saan na provider nila pinili. Okay?
Yeah, actually, ang konsulta ay para sa lahat ng mga may maintenance. May maintenance sa diabetes, may maintenance sa hypertension. Sila po talaga ang target ng ating konsulta package. At i-connect ko lang po yung sagot nila Doc at nila Ms. Hazel doon sa ating ni Ms. Lori pala, doon sa ating Universal Healthcare Program. Di ba nasa UHC law natin na meron tayong 5 healthcare services na ibibigay. Opo. Yan yung ating preventive care, yung ating promotive care, yung ating curative, rehabilitative, and palliative care services. Yung lahat po ng mga in-enumerate po kanina ni Doc Fats, yun po yung ating mga curative services. Itong konsulta naman ni PhilHealth, ito po yung ating preventive care. Kaya nga preventive, kasi sa konsulta pa lamang, hindi pa man po kayo na-admit, ay meron na po kayong PhilHealth. Kaya ini-encourage po namin lahat na mga hindi pa ho registered sa mga konsulta facilities po natin, please find time to have yourself registered and avail po of the services. Kumbaga ano po to? Annual physical exam. Sige po. Ano po yung mga... This is actually intended talaga Test. siya for all. Not only for all members, but also for their qualified dependents, like their legal spouse, their children 20 years old and below, and their parents 60 years old and above. It's for everybody. It's for the entire Filipino people. Wala pong pili ang ating konsulta dahil para po sa lahat. Sige po. Speaking of para sa lahat, ano po yung ano po itong mga laboratory na pwede nilang ma-avail? Lab test or ano po ba? Yes, Sir Oliver, no? Idagdag ko lang yung laboratories na pwedeng i-avail. Yung laboratories po, kailangan makonsulta kayo. So, dagdagan ko yung sabi ni Ma'am Lori, no? Yung mga binanggit ko na na-enhance na benepisyo sa inpatient, pag na-admit tayo sa ospital. Okay. Ang konsulta, sir, is yung outpatient. Oh. Like, pumunta ka sa ospital, magpa-check up ka lang kasi nga may nararamdaman ka. Okay. So, i-check up ka pa rin ng doktor, i-assess niya kung ano yung mga kailangan mo na laboratorio na pagpipilian na nabanggit ni Ma'am, 15 ngayon. Kasama na po din yung complete blood count, yung urine analysis, yung ECG natin, yung chest x-ray natin, banggitin ko lang yung mga common na na-encounter natin, yung lipid profile, kasama na rin po yung pap smear, no, sa mga kababaihan. At naidagdag, bago lang po yung breast ultrasound as well as the whole abdominal ultrasound. So kasama po itong mga ito na laboratories, sir. Mammogram, yes. Mammogram. Kasali na rin po yung mammogram kasi 'di ba sa mga kababaihan, leading cause of death natin in terms of cancer is breast cancer. Kaya nga sa ating konsulta package, meron na po tayong mammogram. Opo. Another question po, nakita ko kanina dun sa inyong AVP, yung claims payment. Meron tayong 3 billion, 3.8 billion. Regional data po ba ito? And gaano kabilis, tuloy ko na lang din, gaano kabilis yung claims processing time natin dito sa Region 12? Yes, Sir Oliver. Buong region nga po yan. And we are glad to tell you po no, na from then, di po ba nagkaroon kami ng problem sa system ng PhilHealth, but then, na-enhance na po, inaayos na po, so nasa 26 days na po ngayon. Ang 26 regional, days? yes. Pag na-submit sa amin, sa Okay. benefits po ang claim, as much as kaya po namin tapusin na ma-pay off na po siya in 26 days, Sir Oliver. So no? malaking tulong to, especially dun sa mga healthcare providers natin. Yes, opo. Oo. For Sige their po. own advantage actually, para ma-encourage din po sila at ma-inspire po sila na i-sustain yung pagbibigay ng services sa mga members natin. Doc, tuloy ko na lang. Top 10 paid claims sa Region 12. Yes, Sir Oliver, may data tayo niyan Sige no, po. regarding ng top 10 na paid claims. No? Meron po tayo yung tinatawag na medical kasi magkahiwalay po yan yung sa medical as well as yung mga inooperahan or surgical na tinatawag. No? Banggitin ko lang ha, yung sa medical cases po natin, pneumonia pa rin ang Pneumonia pa pinaka-top. rin. Okay. Sir, kasi that's the most common na complaint ng pasyente pag pumunta ng ospital, Doc, may ubo ako. So, pangalawa po dyan yung gastroenteritis or yung sakit ng tiyan. Doc, this is for this year lang? Yes. 2024. For this year lang tayo, Sir Oliver. And here, dito yon sa Region 12. As of June 4 po ito na data namin. No? And Sige then po. peptic ulcer disease. Ano ito, Doc? Yung mga dalas yan, mga nalilipasan ng kain.
Yan, yung busy masyado, nagtatrabaho, hindi na po maisip kumain, masyadong stress. Okay. Kaya pupunta sa ospital, yan, may mga ano po yan, binibigyan din minsan ng maintenance yan para sa sikmura. Dengue fever is also one, and we would like Top also 5 pa know, din, yes, dengue. to let the be aware na ang dengue po, kasi nga tag-ulan na naman, so mag-ingat po tayo ulit yung mga kailangan nating gawin just to be protected from kagat ng lamok. So please, dengue, tumataas na naman po siya. And of course, hypertension, hindi po yan siya nang bumababa, urinary tract infection. But as well as banggitin ko, sir, sa procedural or yung surgical na sinasabi, sir, number 1, hemodialysis. Hemodialysis. Kaya po, di ba, ang PhilHealth nag-expand, galing lang po tayo from 2,400, naging 4,000 na po siya ngayon. Because we see the need, kasi ang dami po, no, ang nangangailangan ng hemodialysis na service. Pangalawa, yung sa newborn care. Okay. Siyempre, bagong panganak po, meron tayong tinatawag na newborn care package, may binibigay tayo sa mga bagong silang na sanggol to protect them from further na infection or sakit, no? Ang panganganak, sir, and then animal bite. Kasama rin po yan sa mga mataas. Covered din. Yes. Okay. Pag mga animal bite po kasama, and then maternity, either cesarean po siya, normal delivery po siya, kasama rin po yan siya. Doc, napansin ko, speaking of dito sa mga procedural, napansin ko kanina sa data ninyo, mataas din po ang claims natin sa HIV/AIDS. Yun na nga, Sir Oliver, no, a while ago nung nag-usap ta, sabi ko, sir, let us be reminded, top 10 po, top 9 actually, ang outpatient po siya, pero it's the human immunodeficiency na sakit or the syndrome, yung HIV/AIDS po. So with that, dati po nagapasa ang facilities, ilan lang pong facility dati ang nag-claim for HIV. Envelope lang po noon ang pinapasa nila ng lagayan ng names. Kasi of course, kailangan po namin yan ng data privacy, no? Ngayon po, Sir Oliver, box na ang bit-bit ng facility just to avail of the HIV. So we would want, no, for us to be aware ano yung mga pasilidad that you can get these services. Sir, dito sa atin, I would like to mention South Cotabato Provincial Hospital. And then nagpa-accredit lang po bago ang Ala Valley. Okay. And then Dr. Arturo Pipingoy. And then for dito naman po St. Louis Hospital. Tacorong. Opo. And then sa General Santos, we have the FPOP and Zina Health Care. Okay. No, ito specific po sila that they cater to such na mga cases. So, yun, very ano rin po siya, no, Sir Oliver, kasi nga top 10 na po siya ng paid. Sige yun po. Lang, sir. Medyo naparami ang questions ko. At this point, let us open the floor sa ating mga media friends, miyembro ng South Cotabato Press Corps, na magtanong po ng kanilang mga queries regarding sa programa ng PhilHealth. Reminder lang po sa ating mga media friends, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. Okay, first question po. Juster Goodyear, President of South Cotabato Press Corps, and from Mindanao Sentinel News. The first question will be, nabanggit niyo po kanina, ma'am, no, ang Z benefits, para saan po ito at maa-avail po ba ito sa alinmang mga PhilHealth accredited hospital? Yes, sir, no, thank you for that question. Sir, ulitin natin yung Z benefits na maa-avail po dito sa atin, ang Dr. Arturo Pipingoy. They offer the Z benefits for small babies and preterm babies. Ang St. Elizabeth Hospital po, they offer the Z benefits for breast cancer as well as for prostate cancer. And then all the other Z-bens, sir, ito po kasi nga yung mabigat masyado, catastrophic na tinatawag na impact sa isang pamilya kung ang isang miyembro ay nagkaroon ng sakit. Ang iba naman pong mga Z-benefits na o-offer sa ating mga karatig na province. Sir, thank you. Dagdagan ko lang din, sir, na itong Z-benefit package natin ay tulong po para sa lahat ng mga members na nagkaka-cancer usually. Ito yung mga pangmalakihang gastusan kung saan si PhilHealth ay nagbibigay din ng malaking benefits. So take note, yung breast cancer is 1.4. So that's why. Sige po. Thank you very much. Thank you.
Next question po. Hello. Good morning po. RJ Umagaptiad from Good Vibes 90.5. Ang question ko lang po, ma'am, what about po sa ating mga PhilHealth members na OFW? May mga centers din po ba sa labas ng bansa na pwede nilang i-avail ang programa ng PhilHealth? For OFWs. In terms of centers and facilities right now, we don't have no sa mga OFWs natin outside the Philippines. But then they can get access na with the office through our official website. Meron tayong click to call button sa ating website kung saan 24/7 pwede po silang sagutin. Idagdag ko lang, sir, no, sa OFW or yung mga tawag po namin dyan pag sa amin na is yung direct claims na, no, they have 180 days naman po para iproseso para makapag-claim din naman po sila. Kaya sa lahat ng mga OFWs po natin na nanonood or nakikinig sa atin sa ngayon, in case meron po kayong katanungan tungkol po sa inyong PhilHealth, feel free, open po yung ating website, www.philhealth.gov.ph, at hanapin po yung click to call button dun po sa page natin sa bottom right corner po. Sige po. Next Actually, question. na-try natin. Talagang Sige. na-try natin at sinasagot siya 24/7. Sumasagot yung mga, anong tawag natin? Sa central doon? office ninyo. May mga call Yes, center agents. may mga kayo. call center agents tayo doon na sumasagot po sa ating Immediate mga katanungan. concerns. Yes. Sige po. They can call anywhere from the globe. Sige po. actually. Next question po. Gandang umaga po, Al Saludo from ABS-CBN News. Ang katanungan po, magkakaroon pa ba ng premium adjustments? Premium adjustments. Miss Kanina, Lor. sir, ang pinag-uusapan natin, lahat benepisyo, no? Ngayon, kailangan na talaga natin sustainability ng pondo. Okay? Ang tanong, mayroon pa bang adjustment? Ayon po sa batas, ito na po yung huli. No? From 2020 to 2025, the 5% increase, ito na po yung pinakahuli na increase ng premium natin. Unless po na meron pong amendment o pagbabago sa batas, ipapatupad lang po ng PhilHealth. For now, yun po yung pinakalas na premium increase po natin. Thank you po. Idagdag ko lang, Sir Oliver, Sige po. kanina kasi OFW yung pinag-uusapan, hindi ko na nahabol. But anyway, meron ding effort, no, yung PhilHealth kung paano natin liban sa makolekta, makontak natin yung mga OFW natin. Opo. In fact, in Region 12, meron tayong hired na mga accounts officer Okay. na sila yung tututok in terms of registration, in terms of updating of their records, and in terms of pagbabayad nila ng premium. Kasi karamihan po nasa labas, pero yung kanilang mga anak, asawa, nandito, kaya sila po yung ini-educate natin, sila po yung tinatawagan natin at i-orient, at meron pong mga tao talaga na in charge for that. Thank you very much. Sige po. Good morning po. 100.9 favorite radio FM Coronadal, Renz Palsisokol dito po. Ano ang mga digitalization efforts na ginagawa po ng PhilHealth? Digitalization. Pagdating naman sa digitalization, ano ba yung mga ginagawa ni PhilHealth? Currently po, ang PhilHealth member portal, pwede na pong ma-access sa eGov.ph mobile app. Pwede niyong makita yung iyong profile ng membership, then yung iyong binabayaran na contribution, including kung saan ka o magkano yung na-avail mo na benepisyo. Yun yung makikita mo. In fact, sir, sa eGov, pwede ka na rin pong magpa-register kung saan na konsulta, package provider mo gusto. Pwede using that app, hindi mo na kailangan pumunta sa PhilHealth, no? Normally, pupunta ka sa PhilHealth para mag-register ng konsulta. Using po yung app na yon, pwede ka na mag-register sa konsulta, package provider na gusto mong ma-avail yung benepisyo ng konsulta. Okay, thank you po. Thank you. Add on si Isang Ma'am Hana. app pa po. Sir, gusto ko lang idagdag doon sa inyong katanungan, yung isang app pa talaga na pinopromote namin sa PhilHealth, yung tinatawag naming ACR app or All Case Rate app.
kung saan ang mga members natin, kapag ito'y na-install sa kanilang mga Android mobile phone, ay maaari na po nilang malaman kung magkano po yung kanilang benefit package mismo sa PhilHealth. For example, pag ito'y na-install sa yung cellphone, I-search upon lang. clicking the icon, i-type mo lang yung pangalan ng yung sakit, example, pneumonia. Okay. Lalabas po doon sa screen ang pagkarami-raming klase ng pneumonia kasi iba-iba pala yung ating pneumonia. Depende sa tama or sa degree na nangyari sa pasyente, maging sa matanda, sa bata, no? So, pag binigay sa atin ng doktor yung ating actual case, kung ano ba talaga yung cause ng admission natin, yun pong itatype natin doon sa screen para ibigay sa atin kung magkano yung ibabawas sa ating bill. So that's another one convenient method, no, para sa mga members natin. So mas pinadali. Yes. Sige For po. them to determine talaga kung magkano yung kanilang benefits sa PhilHealth. So Yes, we're giving them a lot of ways and means for them to experience more PhilHealth digitally. Sige, Ma'am Lor. Dagdag ko na din, Sir Oliver, no, na nakipagkasundo na din yung PhilHealth sa isang global IT solution provider na maggagamit o magte-test tayo ng artificial intelligence AI. para mas mapabilis yung proseso ng claims reimbursement. Okay. Yan po yung isang tinitingnan natin kasi 'di ba ang daming nagrereklamo minsan ng mga hospitals natin, Yeah, mabagal matagal. tayo magbayad. Opo. Ngayon, tinitingnan na po ni PhilHealth, meron na tayong kausap to ensure or to fast track the claims reimbursement sa mga hospitals natin. So from 26 days, aasahan ng mga hospitals natin na Sir, ang ibang region kasi they go as far as 11 or 14. So hoping Okay. with the of AI, napag-aaralan naman na po siya na sana by that time mas mapabilis pa po ang pagbayad ng mga claims natin. Thank you Yes, po. through our website also, Oli, alam mo ba na pwede mo nang ma-determine or ma-check lahat ng mga office addresses ng PhilHealth. Sige po. Kasi nandun Yes. din po sa ating website. Doon sa portion na contact us, nandun lahat from Region 1 to 12, Barm, Caraga, lahat ng regional offices including local health insurance offices. Balikan natin, Ma'am Han. Saan located ang mga offices ng PhilHealth dito sa Region 12? Okay, in Jensen, that I do not have the exact, yung sa latest natin Sige sa po. Kidapawan City, can I have? Yung sa dito lang po, sa Coronadal, nandiyan na po tayo sa Mangorio Building. Alam niyo po ba yung Mangorio sa mga taga Coronadal and South Cotabato? Yung dating Mangorio, nandiyan na po yung ating local health insurance office Coronadal. Yung sa General Santos naman po, nandun po tayo sa may JJM2 building along Pendaton Avenue. Nasa tapat lamang po yan ng Round Ball or Oval Plaza pala ng Jensen City. Yung Kidapawan City natin nasa bagong location na at saka yung sa Isulan sa RER ay bagong location na rin. Along the National Highways sa tapat lamang po ng Old Provincial Capitol Building po. So, this only shows that we're making talaga our services more accessible sa mga clients natin so that anytime that they need us, they don't have to go to the regional office. Okay. They don't have to travel as far as Coronadal from their point. So, meron na sa different locations. Sige po. Sige, Ma'am Lor. Dagdag ko na din, Oliver, no? Meron din tayong mga satellite offices. Meron in Midsayap, then ngayon, papasok na si Alabel. Alabel. Hopefully, merong service desk tayo na nasa provincial hospital. Okay. Pero meron na kaming rerentahan. Ibig sabihin, Mondays to Fridays, talagang mag-o-office na May tayo. opisina na si PhilHealth Satellite doon. office na. Then meron ding Robinson, na Jensen. daily open, Jensen. Then once a week, nasa munisipyo tayo ng Maitom, every Thursday. Then once a week din, every Friday, nandun tayo sa Surala, no? Na nasa terminal tayo. Then sa Libak, Monday to Friday tayo, nandun din tayo sa terminal. Then Blang, Monday to Friday, nasa munisipyo tayo. Ibig sabihin, talagang kung malayo pa sa kanila yung mga local health insurance offices natin, pwede nilang puntahan yung mga satellite offices natin para mas malapit dun sa lugar nila. Sige po. Time check, 9:55 na po. Medyo nauubusan na tayo ng oras. To wrap things up, siguro closing message na lang po. Let's start with Doc Pats. Yes, again po, no, we would like to encourage everyone na i-visit, sabi nga ni Ma'am Hana kanina, i-visit niyo po yung website ng PhilHealth
para po hindi lang po kami ang nakakaalam ano ba yung mga benepisyo na pwede nating ma-avail, lalo na po para sa ating mga pamilya. On behalf, Sir Oliver, we would like to thank you for inviting us. In behalf of our Regional Director, Dr. Malate, I am Dr. Cañeso from the Benefits Administration Section. Maraming salamat po. Ma'am Lor. Sir Rolly and sa PIA, maraming salamat sa invitation. At the same time, sa lahat ng mga members natin na nanonood, sabi nga nila mag-4M na. First, dapat magpa-register na kayo, mag-update ng records ninyo, magbayad ng inyong premium, at mag-avail ng aming benepisyo. Yun lang po at magandang umaga ulit. Ma'am Hana. Ayan, hindi man po nakarating ang ating Regional Vice President, Dr. Hector Zenon Leonardo P. Malate, dahil sa isang napakahalagang event din po ngayon sa Jensen. We just do hope po na sa loob ng isang oras, kami po ay nakapagbigay ng mga impormasyong inyo pong dapat malaman tungkol sa PhilHealth. Pag meron pa po kayo mga concerns, feel free. Text lamang po kami sa aming official text line, 0921-5891-001, o di kaya i-message po kami sa aming official Facebook, PhilHealth Socks. Thank you very much sa ating mga guests mula sa PhilHealth Soc Surgeon. Maraming salamat din sa ating mga media friends na mga miyembro po ng South Cotabato Press Corps. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating programa sa susunod na Martes sa ganito ring oras. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.